So, hello everyone. Good evening. So, ayan. I-share ko lang sa inyo yung nangyari sa akin last week. Ito na nga. Nung last week kasi, nung Tuesday, merong art class yung alaga ko. Tapos, during art class, pagkatapos ng art class niya pala, tumakbo siya, edi hinabol ko, edi yung cellphone ko nalaglag sa hay. Yung pagkalaglag niya, tumapat yung yung harap. Nabasag yung LCD niya. Pero nung time na yun, maliit pa lang yung basag ng LCD niya. Yung sira ng LCD niya, maliit pa lang. Nagulat ako Wednesday na umaga, lumaki yung sira ng LCD niya, makalahati na yung cellphone ko. So, may mga apps na hindi ko na siya mabubuksan. Kaya, yung minessage ko yung amo ko, kasi nung time na yun, yung amo ko nasa China. Sabi ko sa kanya, baka hindi ako makapag-message na sa'yo, gawa na yung cellphone ko nga nasira. Tapos, nag-reply siya, sabi niya, okay ka lang ba, bla bla bla, mga ganon-ganon. Sabi niya, pumili ka ng phone dyan, ako magbabayad, bayaran ko pagka uwi ko. So, ayun, sabi ko sa kanya, wag na. Edi, Wednesday ng gabi, bumili ako ng cellphone. Yung binili kong cellphone is Samsung A35. So, nasa 3,000 for 3,400 plus 3,400 plus sa natin, sa pera dito sa Hong Kong. Tapos sa Pinas naman nasa 25 plus. Oo, 25 plus. Tapos tuwang-tuwa pa ako kasi ang ganda ng camera niya. Napakaganda, napakalinaw yung camera ng Samsung, na maganda siya. Tapos mabigat nga lang siya. Tapos Sabado ng takali, umuwi na yung amo ko. Tapos may mga pasalubong siya sa akin, damit, mga crop top, ang dami yung mga bigay sa akin ng mga gamit. Tapos binigyan niya ako 5,000, nagulat ako, 5,000. Sabi niya para daw sa cellphone. Hindi tuwa ako kasi may sobra. Pero binalik ko sa kanya yung sobra na doon, kaya sabi ko, nasa 3 plus lang yung cellphone na nabili ko. Yung pala, may nag-message sa akin na yung bilhin ko daw yung mamahalin na cellphone kasi babayaran niya. Yung pinili ko naman na cellphone is yung mura lang. Tapos, pinakita ko pa sa kanya yung cellphone. Then, pagkahapon nun, merong sports class na naman tong alaga ko. Tapos, tumawag ng Uber yung amo ko. E di, sumakay kami ng Uber papunta dun sa venue ng sports class niya. Tapos, naiwan ko yung cellphone ko sa sasakyan. Tsaka ako na nalaman nung pagkababa namin, kasi kumapa ako kasi titingnan ko sana kung saan banda kami aakyat. Kung saan yung saan kami papasok na gate ba. Tapos di ko na mahanap yung cellphone ko. Tapos titingnan ko yung kasada, wala na. Tapos inahabol ko pa kasi kakalis lang nung yung sasakyan. Nahabol pa namin ang alaga ko. Tapos hindi na namin naabutan. Wala naman ako magagawa kasi nga hindi naman kami pwedeng umuwi dito sa bahay kasi nga may sports class na siya, kailangan on time andun kami. Tapos pagdating dun sa venue, wala mga Pinay. Puro mga Chinese yung andun, walang mga Pinay. Kaya nanginginig ako, nangangatal ako that time. Pero parang sabi ko, maibabalik naman siguro kasi nasa Uber naman, parang safe naman pag ganun. Kaya ayun, medyo kapante pa ako nung na yun. Tapos sabi ko sa alaga ko, Paige, I lost my phone. Sabi niya, it's okay, Joy. Pero nanginginig na ako. Sabi, hindi ko na alam yung gagawin ko. Tapos, pagka uwi namin dito, nakasalubong namin yung amo kong babae kasi magsasayaw siya nung time na yun. Sige, umuwi kami. Natapos kasi yung mga 5:40. So, mga alas 6, andito na kami. So, sabi ko sa amo ko na wala yung cellphone. Tapos, sabi niya, saan? Sabi niya, ha? Sabi niya, saan? Sabi ko sa naiwan ko sa sasakyan. Tapos pero yung sasakyan na, pwede naman yan tawagan. Tinawagan niya yung driver. Tapos, tagal pa sagutin ng driver. Sabi ng amo ko, nawala yung cellphone namin, naiwan ko dyan sa sasakyan. Sabi ng amo ko sa kanya. Sabi niya, wala ang cellphone dito. Walang naiwan na cellphone. Sabi ng driver. Doon na ako parang, doon na ako kinabahan ng bungka na, hindi ko alam kasi yung cellphone na yun, andun yung ko, naka-open lahat ng bank account ko.
naka-open lahat ng account ko kasi yung hindi ko pa na-lock yung screen yun, hindi ko pa naglagay, sobrang busy nga. Sabi ko sa Sunday ko na gagawin lahat. Tapos ayun, yung amo ko sabi niya, wala daw. Sabi niya sa akin, doon na ako. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, hala, paano na? Sabi ko sa kanya, sabi ko, hala, doon lang yun. Sabi ko sa kanya. Tapos, ginawa namin, tinawagan namin yung number mismo, number ko mismo. Tapos, wala na, naka-ano na siya, naka-off na yun. Naka-off na yung cellphone. Sabi ko, wala na talaga, may ano na, may nakuha na, hindi na maibabalik pa gayon. Tapos, umiyak ako. Sabi ko, wala. Nagsayang ako ng pera, sabi ko. Sa isang iglap lang, parang nawala lahat. Magkano yun? Siyempre, yung binigay ng amo ko, yung 5,000. Isang buwan na yun ang sahod na iba dito. Isang buwan na sahod na yun na ibang helper dito sa Hong Kong. Tapos, ayun. Sabi na amo ko, sabi niya, okay lang daw, gamit lang yun. Pera lang yun. Sabi niya, importante safe daw kami ng bata. Sabi niya, bumili na lang daw ako ng bago. Tapos, dagdagan niya pa sana yung bigay niya sa akin na pera. Sabi ko, wag na, sobra-sobra na. Sobra-sobra na. Sabi, nakakaya naman, ang laki na pinapasahod nila. Tapos, ganun, tanga-tanga pa ako. Tapos, ayun, bumili ako, Saturday ng gabi, bumili ako naman ng cellphone. Nakakainis, sa isang linggo nakadalawang bili ng cellphone. Sobrang sayang ng pera. Ayun, parang, ay, sabi ko, ang tanga-tanga ko. Naiinis ako sa sarili ko talaga. Buti na lang yung amo ko, okay lang sa kanila. Tapos kinabahan pa ako kasi, doon ako kinabahan kasi yung number na yun, nagamit ko yun sa mga bank account ko. Tapos nakalagin pa doon yung yung mga bank account ko. Nakalagin. Sabi ko, grabe. Parang sinusubok ako ng panahon. Tapos, ginawa namin ni amo, kinagabihan, inayos namin. Kasi, yung gamit ko na SIM doon, yung nawalang SIM, susim yun. Parang, yung susim na yun, pwede kang bumili ng bagong susim. Tapos, yung number na yun, na nawala, pwede mo siyang i-replace sa bagong SIM card. Parang palitan mo yung bagong SIM card ng number ko na, yung old na number. Yun yung ilalagay ko na number, para i-replace ko yun. Tapos yung ginawa namin, late namin natulog ni among babae. Tapos hindi na nga ako nakakain ng kanin. Tapos hindi namin ma-open, gawa na yung email ad ko. Grabe yung security. Nakasecure yung email ad ko. Hindi ko siya mabubuksan kasi kailangan nga yung old phone ko. Kailangan ko siyang ma-verify. Wala. Hindi ko siya hindi ko sa mabuksan kasi yung number din na gamit dito, wala na din. Iba yung number na gamit ko. Di namin nabuksan nung gabi na yun. Tapos, pag kinabukas, di ako nakatulog talaga, inayos ko. Buti na lang yung jowa ko. Gising pa nung time na yun, alas 2 ba yung gising pa siya. Nabuksan. Kasi yung isang doon, recovery account ng Gmail ko is yung yung email niya. Ayun. Nabuksan ko yung email ko nung time na yun. Kasi, nabuksan ko yung email ng jowa ko. Tapos, ayun, inopen ko lahat, pati yung yung Alipay ko, kasi yung Alipay ko may laman pa to. Alipay ko, tapos sinero balance ko agad yung Alipay ko. Tapos nilagout ko agad yung mga account ko dun sa cellphone na yun. Grabe, tanga ko talaga, sumantanga. Sabi ko, oh my God, nakakaya sa amo ko. Nagsasayang ako ng pera. Tapos, alam mo yun, parang pero buti na lang talaga, okay lang sa kanya. Okay lang sa kanila. Hindi ko lang din sure. Feel ko talaga dito na ako ma-determine sa katangahan ko. Ay, nakabuhay. Yun lang. Sayang. Hanggang ngayon hindi pa ako makamove on. Baga nasasaktan pa rin ako. Sayang na muna.